Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Yan po sa programa ng SMNI ay binanatan po ng burateros etong si Claire Castro. At talagang galit na galit, gustong manakit etong tatlong ito. At grabe mga kababayan, gigil na gigil sila dito kay Atty. Claire Castro. At kung ano-ano mga salita ang binitawan ni Banat Bay. Kung sabi ni Banat Bay, kabobohan daw yung ginagawa ni Claire Castro, bobo daw itong si Claire Castro, palingkera daw itong si Claire Castro. Ganun mga kababayan, yung mga salita nila laban dito kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Talaga na mga, siguro kung magkikita to, malamang pagtutulungan nitong tatlo si Claire Castro. Baka pagsasasabunutan nitong si attorney. O dahil doon sa galit nila. Mga kababayan, halinhinan po sila sa pagbanat kay Claire Castro. Eto guys, tingnan niyo, pakinggan niyo yung yung mga sinabi na itong tatlong bugok na to dito kay Atty. Claire Castro. Bigay ng opinion mo, mainit pa din ang mga issue at mainit pa rin ang patod-tsadahan ng PCO at itong mga Duterte. Hindi ko nga alam kung tayo ba ay nag-hire ng USEC sa PCO. Tama ang naman kanyang trabaho ay panatan lang ang mga Duterte. Tama lang naman. Taga-PCO po siya. Palengke, Commissioner Office. Mukhang palengkera na kasi yung ating bagong PCO USEC. Yung unang-una, palingkera, etong si Claire Castro ayon kay Banat Bay. Ano ba yan? Press officer daw. Ewan ko kung hindi niya ata alam yung kanyang kanyang mandate. Yun lang sa akin. Parang hindi ko siya na-inform kung ano yung trabaho niya. Hindi po kayo senador, hindi po kayo congressman, hindi po kayo vlogger dyan, kayo po spokesperson o press secretary o Hindi nga siya spokesperson. Oo, hindi nga siya spokesperson. Press secretary ng programa at magagandang ginagawa ng gobyerno. Wala na po ba kayo magandang may balita? Puro banat na lang. Ginaya nyo. Ano pinagkaiba nyo dun sa mga tanso vlogger? Nilagay lang kayo sa Malacanang. Yun lang pinagkaiba. Patay tayo dyan. Coach. Ay sila po ang gagawin talaga nila dito ay narrative ay pansinin ninyo yung galawan sa kamera ang madalas nilang binabanggit fake news. Etong si BBM fake news. Yung mga vloggers nila fake news. Tapos kung Sino kaya fake news? Ayabang na ito ni sino ba to? Si Jaculeros. Yabang-yabang na ito Kung pagsalita, akala mo hindi siya fake news. Yang ang SMNI, fake news yan So, ang galing talaga nila mga kababayan, ang galing talaga nila magbaliktad ng kwento. At ito si Coach Oli, yung si Jaculero, na pati yung paata, pinagtsatsagaan mga kababayan. Pati paa ng subscriber pinagpapantasyahan. Kung magsalita ito, alam mo, sobrang galing sila ng sekretary para maging tagapagsalita nila na fake news na naman daw di umano ang Duterte at ang mga kaalyado ni Duterte. Kaya alam natin, talagang dito po paiikutin yan. Ibabato sa mga maka-Duterte yung salitang fake news. Sana lang, linyahan po natin. Ano ba ang fake news? Pag-aatakihin ba kayo? Hindi, kasi ganito yan, Coach Oli. Ganito yan, Jaculeros. Kasi yung mga sinasabi ni Duterte mismo, hindi makatotohanan. Kaya nga sabi nga, di ba, ito raw si Duterte ay father of fake news. Di ba? Sabi nga ni congressman ano raw to, mother faker. Parang iba tunog mother faker. At father faker daw, ito nga si Duterte. Kasi yung mga sinasabi niya, malayo sa katotohanan So, pati yung mga kanya mga kampon, itong kanya mga lipores, ganun din. So, huwag kayo magagalit kapag sinabihan kayong fake news. Kasi ang dami talaga naglalabasan ng mga balita na fake news galing sa hanay nitong mga DDS. Kahit totoo, tawag nyo fake news. Pag hindi mabuti sa inyo, hindi ibig sabihin fake news. Bibigyan ko kayo, dapat dagdagan nyo sa mga manunood nito, dagdagan nyo yung listahan. It's really about time na yung social media natin, ilista po natin kung anong fake news galing sa Malacanang. Una,
hindi raw nagpasok ng barel sa KOJC. Fake news o hindi? Tagal na yan. Tagal ng issue. Ano ba naman yan, Oli? Tagal ng balita yan. Tagal ng issue yan, yung pagpasok ng baril sa sa KOJC. Tagal ng issue yan eh. Hanggang ngayon eh, hindi ka pa pala nakaka-move on. Pakisagot po, J. Ruiz, Secretary J. Ruiz at Secretary Attorney Claire, nagpasok ba ng baril sa KOJC? Pangalawa, anong sabi nung kampanya, hindi pa papasukin ng EDCA? Nakapasok ba EDCA? Pangatlo, 20 pesos na bigas. Natutupad pa. Kayo, Grabe naman, Oli. Tagal ng issue yung mga sinasabi mo. Ano ba naman yan? Ang tatagal ng issue yung sinasabi ni Oli. Eh, wala ka na bang ibang masabi? Wala ka na ibang masabing issue? Tagal ng issue yan eh. mga manunood, sundan ninyo. Sana po, wag tayong ipokrito kasi ang pangit, nasalita kayo ng salita dyan, linis-linisan. Tapos ganyan ang gawain nyo. Ba't hindi nyo sirtahin yung presidente nyo? Number 1 fake news yan eh. Meron nung nakaraan mga partner na sinabi ang dating Pangulong Duterte na this government or Bongbong Marcos is veering towards dictatorship. At hanggang ngayon ay napakalaking issue sa kanila noon. Now, itong ating si Vice President Sara Duterte ay nanawagan sa mga Pilipino na kung may mga nakikitang mali sa gobyerno, i-call out ang gobyerno. At ang depensa ng bagong PCO USEC, inciting to sedition. Oo, na parang tila mo yung pagsabi ni Inday Sara sa mga tao na magreklamo kapag may problema, parang bawal na. Pwede daw mademanda si VP Sara ng sedition. Ano masasabi niyo dyan? Balot ba? Naku, di nagbabasa ng batas ito. Nakasulat po sa batas natin yan, pag meron kang grievances against government, o may sama ka ng loob, yan ay karapatan mo. Paano naging sedition yan? Ano ba? Parang hindi kayo abogado. Huwag kasi magsasama kay Libayan eh. Kaya tuloy nagkakaganyan-ganyan. Alam mo tuloy, natatawag siya yung ngayon. Gadon 2. Pati si Libayan nadamay. Kasi best friend ni Banat pa yan si Libayan eh. Tapos si ito raw si Gadon 2.0. 0. O girl version ni Gadon. Dahil alam nyo, napaka-clear po yan. Walang masama ho kung ibigay natin ang ating saloobin, magalit tayo sa gobyerno. Wala hong problema yon. Ang masama, magrebelde tayo sa gobyerno. Yan, mali yan. Wala ka maririnig sa mga Duterte na ganyan na magrebelde sa gobyerno. Wala. Pero yung ilabas mo yung galit at saloobin mo, meron. Nasa batas yan. Protektado ng batas yan. Si attorney batas pa man din. Walang kaalam-alam mo. Mana to sa katotoo niyang silibayan eh. Dapat ito maging vlogger na lang. Balik ka na lang doon. Total, malaki naman ang kita mo sa channel mo. At least doon, salita ka ng salita kahit kabubuhan yung sinasabi mo doon. Ayos lang kasi pero pag nandiyan dyan, Oy, grabe grabe naman. So, nagsalita si Oli. Kabubuhan daw yung pinagsasabi ni Atty. Claire Castro. Grabe Parang ang tali-talino mo Pagsalita ito si Oli ng bobo si Claire Castro, parang ang tali-talino na ito sa longest na to Grabe kayo dapat ano ka na. Dapat hindi ka na rin... Refined ka na. Oo, tsaka hindi ka na rin balat sibuyas. Dahil ang mga opisyal hindi dapat balat sibuyas. Pero alam mo, Boss Dadan, nalulungkot talaga ako sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Wini-weaponize yung alam mo, ultimo pagkuha nila ng sekretary para sa Duterte. Wini-weaponize yung gobyerno. Talagang Basically. Paraning. Oo. Kukuha ka ng bayaran, kukuha ka ng susweldohan ng taong bayan, tapos ang trabaho, imbis na makatulong sa gobyerno, inaatake ng inaatake ang mga Duterte. Besides, ang mga Duterte, they have the freedom to say what they want to say. Especially kapag ang kanilang sinisita is the government. Why not? Okay. Eto guys, tanong ko lang sa inyo. Tanong ko lang, napapansin nyo rin ba yung sinasabi nila? Na ito raw si Claire Castro, walang ginawa kundi banatan ng mga Duterte. Sa tingin ninyo, hinair ba si Claire Castro para banatan ng mga Duterte? Ako sa tingin ko hindi Nagkakataon lang na itong mga reporter ang tinatanong tungkol kay Duterte. Diba? Nag-press con ka.
Sumagot si Claire Castro, ang tanong kay Duterte, o di magsasalita siya ng mga nalalaman niya tungkol sa issue kay Duterte. Diba? Sumasagot lang naman siya doon sa tanong eh. Instead of awayin nyo sila, i-address nyo yung mga issues nila. Bakit hindi nyo solusyonan yung mga problema natin? At saka isa pa, mga bossing, ang daming, namimili lang kayo ng sinasagot sa mga batikos ng mga Duterte. It still boils down to, Drug test. umiiwas kayo sa drug test. Kasi kasama yan sa mga Tagal na nung drug test. Alam nga yan, drug test yan. Paulit-ulit naman yung drug test na yan. Wala na ba kayong ibang issue kay Presidente Marcos? Drug test na naman. Paulit-ulit na lang yung drug test issue na yan. Nagpa-drug test na nga ang Pangulo dati, di ba, negative, St. Luke's. Ayaw niyong maniwala. O, tapos ngayon gusto niyo magpa-drug test. Alam niyo, kahit 1,000, 1,000,000 beses magpa-drug test ang Pangulo at ang resulta ay negative, hindi naman kayo maniniwala eh. So, walang katapos ang issue. Ano ba naman yan, mga brateros? Wala na ba kayo ibang issue? Drug test pa rin? Anong petsa na? 2025 na. Drug test pa rin? binibitawan ng mga Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tinatouch yan. Kung ano-ano na yung pinupuntahan natin na issue. Pero yung pagdating sa drug test, which is very important yun, na ang isang Hindi ata alam ni yung kwento eh. Dada. Boss Dada, dada ka ng dada. Nagpa-drug test na ang Pangulo dati. Di ba negative? Oh, pinagbigyan na nga kayo isang beses. Ayaw nyo lang maniwala. Kaya kahit magpa-drug test ang Pangulo paulit-ulit, hindi kayo maniniwala. Para lang tayo naglolokohan. Di ba? Kasi ang gusto nila mangyari na itong mga DD shit na ito, ang gusto nila, magpa-drug test at maging positibo, mga positive ang resulta na gumagamit ang Pangulo. Eh, kapag negative, hindi sila maniniwala. Hindi nagsasayang lang tayo ng oras. Diba? Saka kung papatulan ng Pangulo yung mga hinanaing ninyo, yung mga pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo, wala mangyayari. Diba? Hindi naman kayo maniniwala eh. Ha? Hindi naman kayo maniniwala eh. Yung mga nandyan mo sa City Hall, nanda mo, pinadrug test yun na. 30 plus. Oh. Kayo ba, nagpa-drug test na rin? Oh. Puro kayo drug test pa ulit-ulit. Anli ba? Anli kayo? Ha, Anli? leader ng bayan natin is sober at hindi lulong sa droga dahil siya ang nagmamaneho ng bansa, yun talaga yung dapat na priority natin, ma-address yun. Pero hanggang ngayon, 2 years after, 3 years after, hindi pa rin tayo binibigyan ng paunlak ng presidente natin. And wala rin 3 taon na pala. 3 taon na pala yung issue ninyo. Hanggang ngayon, hindi pa kayo makamove on. Ano ba naman to? statement ang mga gabinete tungkol dyan. Never niyang dininay na siya ay under the influence or hanggang ngayon or dati gumamit, wala siyang denial. So ngayon, itong kanyang bagong PCO, instead of demanding sa kanyang amo itong itong proseso na ito na pagpapadrug test para nga naman makalma ang mga tao, hanggang ngayon, tikong pa rin ang bibig nila, Kucholi. No, kaya mag-iingat tayo sa mga vloggers po, tsaka sa mga ordinaryong maglalagay po sila talaga diyan ng Trojan horse. Maglalagay katulad nung lumabas na picture, di ba? Kasi talagang gusto nilang i-connect ang Duterte, ang support. Meron ka pa talaga nalalaman Trojan horse. Sige nga, ano ibig sabihin ng Trojan horse? Pero ito mahirit ko lang kasi yung sinasabi na magalit tayo sa gobyerno. May masama po ba dyan? Ako magtatanong sa inyo. Hindi ka ba magagalit kung tinanggalan ng budget o subsidy yung PhilHealth tapos meron naman palang budget na kulang pa doon sa mga ospital? Ibig sabihin, hindi pa pala tapos, tinanggalan na ng budget. Sino magsasuffer ho niyan? Yung mga mamamayan. Bakit? Siyempre, yung mga ospital, hindi na sila papayag na tatanggap sila ng PhilHealth. Diba? Bakit? May utang pa sa kanila eh. Okay. Yung PhilHealth na yan, tagal na rin issue yan. May pondo po ang PhilHealth. Huwag po kayo mag-alala, sa mga miyembro po ng PhilHealth, meron po kayong makukuha ang benepisyo sa PhilHealth. Yung sinasabi nila, ano lang to, mema lang. Mema. Saka po kayo magreklamo at maniwala sa kanila kung kayo po ay pumunta sa ospital at di nyo natanggap ang inyong benepisyo sa PhilHealth.
yan, magwala po kayo, magalit po kayo sa gobyerno. Pero ngayon, meron bang ganon? Wala naman nangyayari, meron bang ganon na nangyayari? Kapag nangyari po sa inyo yan, magwala po kayo, magalit kayo sa gobyerno. Pero wala namang ganyan eh. Alam nyo, ginagawa lang nilang issue yung PhilHealth. Ginagawa lang nilang issue yan. Mema lang, may masabi lang. Sabi ko sa inyo, sa mga miyembro po ng PhilHealth, huwag po kayong mag-alala. Meron po kayong benepisyo dahil may pera po ang PhilHealth. May pondo po ang PhilHealth. Kaya huwag kayo maniniwala dito sa mga kupal na to. May utang pa pala sa inyo. Bakit tinanggal nyo ang budget ng PhilHealth? Hindi ka ba magagalit doon? Sa presyo ng bilihin, sa sobrang mahal, hindi na sapat. Hindi ka po ba magagalit doon? Doon sa nakikita nyong krimen, ako kanina may nakita bagong modus daw ngayon na para madukutan ka, aapakan yung paa. Alam mo, nakita ko yung news, mga teenager ang gumagawa. Ganun na ang krimen sa Pilipinas. Hindi ka... Okay. Tanong ko lang kay Banatbay, yung panahon ba ni Duterte, walang mga krimen? Masyado naman kayo kung magsalita parang ang linis-linis ng gobyerno ni Duterte. Kahit saang gobyerno, kahit sinong presidente dumaan sa ganyan, ang daming krimen. Diba? Pero bang gobyerno na may presidente ba na nag-lead sa isang gobyerno dito sa Pilipinas na talagang zero ang krimen? Meron talaga. Pero kung magsalita ito parang pagkalinis-linis ng gobyerno ni Duterte. Sus naman. Para namang tanga to si Banatbay kung magsalita pagkala mo pagkalinis-linis ng gobyerno ni Duterte. Then, ito lahat, pati naman yung bagong modus, i-highlight mo. Bakit? Doon panahon ba ni Duterte, walang mga modus? Dami nga modus ng mga panahon ni Duterte. Para bang ano yun? Wala bang krimen na nangyari nung panahon ni Duterte? Tutuusin, ang dami pong nagurgor nung panahon ni Duterte. Ang dami pong natukhang nung panahon ni Duterte. Kaya nga po siya po ay pinaghahanap ng ICC. Pinapanagot sila eh. Ang dami pong human rights violation eh. Modus lang yan. Tatapakan lang yung paa mo para kudukutan ka. Ano mas masakit? Madukutan o magurguran ka ng mga mahal mo sa buhay na pinagbintangan? Sangkot sa illegal na na droga. Ano mas masakit? Parang pagkalinis-linis naman na ito magsalita ni Banatbay. Doon na lang sa matinding unprogram na budget doon sa Kamara na wala inutang ito sa ibang bansa, Bank of Korea, inutang. Tapos inilagay sa unprogram na magdidesisyon lang. Alam naman natin kung sino, Congress lang. Tapos saan mapupunta yon? Wala pang project, bayad na. Hindi ka ba magagalit doon? 'Di ba? Iyon ang sinasabi. Yung confidential fund ni Sara Duterte. Hindi mo ba yan tinatanong sa sarili mo? Ay, ang hirap sa inyo eh. Ang hirap sa inyo mga DD shit kayo. Ang galing nyo manilip ng mga bagay-bagay sa administrasyon. Pero yung mismong ginawa ng amo ninyo, ng idol ninyo, hindi nyo sinisilip. Puro kayo silip dyan. Tanong ko nga, yung confidential fund ba? Natanong mo na. Si Mary Grace Piatos ba? Nakilala mo na. Si Kokoy Villamin ba? Kilala mo na ba? Yung 1,000 nakatanggap ng pera na hindi naman nakarehistro sa PSA. Hindi mo na itanong? O ayaw mong tanongin? Dahil alam mo na magigipit yung idol mo. Kung magsalita ito mga to, kala mo mga patas eh. Mga kababayan, sa totoo lang, kung magsalita ito, kala mo mga patas, kala mo magagaling. Pero obvious naman na talagang itong mga to ay aso-aso ng mga Duterte. Di ba? VP Sara Duterte, it's time for us na magalit na. Bakit? The government should be serving us. Diba? Yan ang dapat na nangyayari. At ito basahin ko sa inyo. Ito, napaka-importante nito. Ephesians 4:26. Be ang... Yun Gumamit pa ng Bible verse Kapal na mo ka Gamit pa ng Bible verse. Kala mo, totoo Pero tingnan nyo, sino pinagtatanggol niya? Si Kibuloy. Dati niya minumura. Dati kung ano-ano sinasabi niya na siraulo tayo si Kibuloy, na ito ay bula ang propeta. Tapos ngayon, porke nabigyan ng programa sa SMNI, at syempre ganyan, bigla nagbago. Tapos ngayon, gumagamit pa ng verse. Hindi bagay.
Gagamit ka pa ng verse, ha? Pero yung pinagtatanggol mo, si Kibuloy. And do not sin. Diba? Ang linaw ho doon. Mismo ang Diyos ang nagsabing, be angry. Ibig sabihin, hindi sinabing, huwag kang magalit. Pati Diyos Pero ginagamit. nandun, be angry and do not sin. So, ganun din ho sa Pilipinas. Maaari tayong magalit, maglabas ng saloobin sa gobyerno, but do not sin. O do not break the law. Ganun ho yun. Ano ibig sabihin? Huwag tayong maghawak ng armas. Huwag tayong magrebelde. Huwag natin na forcefully tanggalin ang presidente. Yun yung sinasabing, huwag tayong gumawa ng masama. Pero yun ang gusto ninyo. Yun ang gusto ninyo, maalis si Presidente Marcos sa pwesto. Diba? Iba yung sinasabi nito sa ginagawa nila. Paano kayo maniniwala sa mga to? Iba yung sinasabi niya eh. Doon sa ginagawa ng grupo nila. Diba? Hindi raw pinapatalsik si Marcos sa pwesto. Eh, anong ginagawa ninyo? Ano ba panawagan ninyo? Kaya pala yung mga kasama ninyo sumisigaw sa AFP, sa PNP. Tumalikod na kayo sa gobyernong Marcos. Oh, sabihin mo ngayon eh, hindi nyo pinapatalsik ang namumuno sa gobyerno. Parang totoo ah. Pero hindi masama ang magalit. Ewan ko dito sa kapatid ba ni Franz Castro? Pinsan natin. Parang pareho silang palingkera. Kananay. No, pareho sila ng estilo. Ganito ho siya magsalita. Ano ka, diktador ka na ba ngayon? Kailan ka ba naging diktador? Balita ko dati nung sa mga vlog-vlog mo, pinaglalaban mo ang karapatan ng mamamayan, di ba? Na yung kanilang freedom of speech. Ano nangyari sa'yo? Alam mo, ito gusto nyo makita yung isa pang background nito na nautal-utal ito. Meron nag-interview sa kanya. Pangalanan ko na. Isang dilawang pinklawan na nag-interview sa kanya. Nangangalang Christian Esguerra. In-interview siya. Tungkol sa paano mo pagtatanggol kung may blatant lie na. Hindi nga siya makasagot ng diretso. Kasi nga, alam naman natin na yan ginagawa mo for maybe credentials. Magandang credentials yan pagka kukuha ka ng ibang mga kaso. Pero ang punto kasi dito, para hindi ka magkamali, huwag ka nang magsalita o magbigay ng opinion mo. Dahil yung opinion mo, lagpak. Yung opinion mo, kabobohan. Ay, naku, grabe naman yun. So, dalawa na nagsabi bobo si Castro. Si Oli at si Banatbay. Parang tatalino nyo parang kayo mga abogado Huwag salita Tandaan ninyo, abogado yung sinasabihin nyo na bobo. Kaya dapat huwag ka nang magbigay ng opinion mo. Maganda, sabihin mo na lang kung ano yung programa ng gobyerno, yung magandang programa ni Marcos, at yun na lang ang sabihin mo. Kaya lang, talagang diyan ka mauuwi. Bakit? Walang magandang ginagawa itong gobyerno to. Okay, so yan lang mga kababayan muna ang ating pakikinggan sa mga to. Ayan po. Grabe Sinabihang palingkera si Castro ng mga Banateros. Sinabihang bobo ng Banateros etong si Atty. Castro. Talagang sabi ko nga sa inyo, galit na galit. Gustong manakit nito mga Banateros dito kay Claire Castro. Doon pa naman, sabi ko sa inyo, expected na yan Talagang babalik at babalik yung mga yan, mga didishit na yan, at babanatan nila si Claire Castro. Kasi nga, itong mga sagot ni Castro sa mga tanong na reporter tungkol kay Duterte ay derechuhan. Diba? Derechuhan. Kung ano yung sa tingin kay Castro na alam niyang katotohanan, sinasabi niya. Wala na yung mga pasakalye, wala na yung medyo pagagandahin mo pa yung kwento, hindi na. Kung pangit sa tenga mo, yung sasabihin niya, wala kang magagawa, sasabihin niya yun. Dahil yun ang totoo. Alam nga namang, para lang pagbigyan ka, para lang medyo masiyahan ka, medyo babaluktutin niya yung katotohanan. Hindi po ganun. Mas magandang masakta na kayo sa diretsahang sagot sa mga tanong. Di ba? Yun kasi ang truth hurts. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Truth hurts. Masakit po ang katotohanan. Kaya po itong tatlong ito ay talagang grabe galit na galit at gustong saktan, mga kababayan. Kung pwede nga sabunutan itong si Claire Castro na itong grupong Banateros. Ngayon, kung ayaw nyo kay Claire Castro, di wag na lang kayo makinig. Di ba? Problema kasi, galit na galit kayo kay Claire Castro, pero nood pa rin kayo ng nood sa press conference si Claire Castro. Alam nyo pala, nababanatan si Duterte, di wag na kayo makinig. Ba't pinakikialaman nyo? Kayo kaya maging PCO.
O naiinggit lang kayo dahil siya ay inassign ng presidente dyan po sa kanyang posisyon sa gobyerno. Binabilitaan nga ako mga kababayan, si Maharlika daw, naiinggit eh. Baka naiinggit ka lang, panatbay. Hindi kaya naiinggit ka lang. So, ayun lang po mga kababayan, i-share ko lang para at least alam nyo ang banat ng mga DD shit kay attorney. Ganun po talaga. Truth hurts. Masakit po ang katotohanan. Kaya siguro sila nag-react ng ganito. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Watang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.